Muli, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating pangalawang Virtual Sunday School! Muli po, tayo po ay may dalawang tagapagturo. Si Kuya Kenneth po at si Ate Mariel. Si Kuya Kenneth po ay para po sa mga kabataan, kababaihan at kalalakihan. While si Ate Mariel naman po ay para po sa mga bata o mga kababaihan at kalalakihan na may kasama pong bata. Ang ating pong Sunday School ngayon ay recorded po. Nawa po ay patuloy pa rin po ang ating pakikilahok sa ating Sunday School sa pamamagitan po ng pagko-comment po sa ating comment section box. Kaya po, you can just comment down below if you may mga question po kayo sa ating lesson. Enjoy and have fun while learning! Magandang umaga po ating mga kapatid. Nawa po ay nasa maganda po kayong kalagayan ngayon sa kabila po ng ating kinakaharap na epidemya or crisis sa panahon ngayon. Miss na po namin kayo. Sampu ng aking pamilya, kaya po miss na po namin mga kadaupang palad at makamayan at makasama sa pupupuri sa ating Panginoon. Ngayong araw po ay i-discuss po natin yung kasunod na lesson na i-discuss sa atin nung nakarang linggo ng ating atikim, which is yung lesson 23. At bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ito na ibigay niyo sa amin upang kami patuloy na makapag-aral na inyong salita at patuloy na nawa ang aming mga pag-aaralan ay patuloy namin maisa puso at maisa isip at patuloy namin magamit namin sa aming pang-araw-araw na buhay sa kabila ng aming kinakaharap ngayong krisis ay kaya ay patuloy namin mapupurihan at patuloy kaming makapagpalakasan sa pamamagitan ng ganito pamamaraan. Sa inyo po namin pinagkakatiwalaan lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong video na ating pinapanood ngayon, tingnan nyo lamang po yung screen nyo sa baba. Meron po diyang akong hinandang mailit na presentation yung sa ating pag-aaralan ngayon na kung saan ito nga po ay yung lesson 23 na may pamagat pong speckled, spotted at streaked. Sa Tagalog po ito po yung batikan or yung mga batik-batik, guhit-guhit at mga itim na matatagpuan po natin sa Genesis chapter 29 31 to 35, Genesis chapter 30, 1 to 34 at Genesis chapter 31, 1 to 3. At sa ating pong pagpapatuloy, makikita po natin dyan sa kwento dyan yung kung ano po yung nangyari. Kung nung isang linggo po, tinalakay po ng ating kapatid na Kim yung kung ano yung mga sakripisyo yung ginawa ni Jacob para po makasama niya at mapakasalan si Raquel. Sa lesson po natin ngayon ay titingnan natin kung ano naman po yung mga nangyari or kung ano po yung mga pangyayari kung paano nagkaroon ng anak si Jacob at kung sino-sino po sila. At sa ating po patuloy, at tunghayan po natin yung Genesis chapter 29, 1 to 35 hanggang Genesis chapter 30, 1 to 24 po. Ito po. Dito po sa ating next slide, makikita po natin yung mga naging anak ni Jacob. Sa ating pong kwento, makikita po natin dito na sinabi po dyan na mas alam po ng ating Panginoon, alam po ni Yahweh na mas mahal po ni Jacob si Raquel kaysa kay Leah. Kaya't niloob niya po na hindi magkaanak si Raquel dahil dito. At dahil dito po, si Leah po ang unang nagkaroon ng anak. Ang unang anak po ni Leah ay si Ruben. Siya po yung pinakapanganing ni Leah. At sinundan naman po siya. At nagdalang tao ulit po siya at sinundan naman po siya ni Simeon. At sumunod po si Levi. At pagkatapos naman po ni Levi ay si Juda. Yan po yung unang apat na anak ni Jacob kay Leah. At pagkatapos po niyang mga anak ng apat ay hindi na po siya nagkaanak. Hindi na siya nagkaanak ng pansamantala kasi magkakaroon po ulit siya ng anak. At ito po i-discuss natin sa ating pagpapatuloy. At dahil dito po,
At dahil dito po, naghihili po si Raquel sa chapter 30 sa verse 1 po, makikita po natin yung sinabi diyan na naghihili si Raquel sa kanyang kapatid sapagkat hindi siya mag-anak. At sinabi nito kay Jacob, mamamatay ako kapag hindi pa tayo nagkaanak. At dahil dito sa sinabi dito ni Raquel na yun nga, na parang sinisisi niya si Jacob kasi hindi siya magkaanak, nagalit si Jacob. At sinabi sa kanya, nasa akin ba yun? Hindi ko maaaring pangunahan ng Diyos. Siya at hindi ako ang pumipigil sa iyo upang hindi ka magkaanak. Alam din ni Jacob kung bakit hindi magkaanak si Raquel. Yun nga yun, dahil nga pinahintulutan ni Yahweh na isarahin yung kanyang bahay bata. At dahil dito nga gumawa ng paraan si Raquel upang magkaroon sila ng anak ni Jacob. At yun nga po yung binigay niya po yung kanyang aliping babae na si Bilha upang sipingan ni Jacob sa mga nakikinig po nating mga kabataan na lalaki at babae. Ito po yung term na ginamit dito sa banal na kasulatan na ibinigay po ni Raquel si Bilha upang pasipingan kay Jacob upang magkaroon sila ng anak. Yun po. Bali, yun nga po, nung binigay niya po ni Raquel si Bilha, nagkaroon sila ng anak. Nagkaroon po ng anak si Jacob kay Bilha. At ang mga anak po ni Jacob kay Bilha ay si Dan, yun po yung panganay niya kay Bilha, at si Neftali. Yun po. At dahil dito nga po, at hindi naman po tulingid kay Leah na ibinigay po ni Raquel kay Jacob yung kanyang aliping babae, at ganoon din naman po yung ginawa ni Leah. Kasi nga po hindi na din siya nagkaanak pagkatapos siya magkaanak ng 4 na lalaki, ay hindi na din po muli siya nagkaanak. Ibinigay naman po ni Leah kay Jacob si Silpa. Yun po yung kanyang aliping babae. Na nagkaroon din naman sila ng anak ni Jacob na dalawa din po yan. Si Gad at si Aser. Yan po yung naging anak ni Jacob kay Silpa. At sa ating pagpapatuloy, makikita po natin dyan sa ating kwento na nung mga panahon yan, syempre lumalaki po yung mga anak nila Jacob. Syempre po anak na malaki na din po yung pangalan niya, si Ruben, ay nakapitas po ng isang prutas. Ang prutas nito yung mandragora. Sa susunod po nating slide, mayroon po diyang presentation ako kung ano po yung mandragora para magkaroon tayo ng idea. Pero ito yung prutas na kung saan hinihingi po ito ni Raquel kay Ruben. At dahil nga po dito, nagalit po si Leah. At nang winika niya kay Raquel, na sa'yo na nga si Jacob, ba't pati ba naman yung prutas ng aking anak ay hihingin ko pa? At dahil dito nga po, nagkaroon sila ng kasunduan ni Leah na sabi ni Raquel, bibigyan niya si Jacob ngayong gabi, ibigay lang sa kanya yung prutas. At pumayag naman si Leah. At dahil nga dito, nung binigay ni Raquel si Jacob kay Leah, nung panahon ngayon ay muli nagkaroon ng anak si Leah, nanganak ulit si Leah. At ang mga sumunod na mga anak ni Leah ng mga pagkakataon ngayon ay sina Isakar, Sabulon, at ang pinakabunso ni Leah kay Jacob ay si Dina. Si Dina po, yun po yung nag-iisang babaeng anak ni Jacob. At makatapos po ng mga pangyayari yan, ay dinig na din po ng ating Panginoon yung dalangin ni Raquel na magkaroon ng anak. At nagdalang tao na po si Raquel. At ang kanyang anak ay pinangalanan niya pong Jose. Yun po. So all in all po, ang mga anak po ni Jacob ay sa 4 na babae ay 12. Kay Leah po ay 7. Kay Bilha ay 2. Kay Silpa ay 2. At kay Raquel po ay 1. Ay, sorry po, correction po. All in all po pala, 12 po yung naging anak ni Jacob. Bali, 11 po pala, 11 po pala. 10 lalaki
Ay, 12 po pala. Sorry, malibay lang ko. Dito po kay Leia, ulit po natin. Dito kay Leia, dalawa kay Bila, dalawa kay Silpa, isa kay Raquel. All in all ay 12. 10 lalaki at isang babae. 12 po. Yan po, 12. Sorry po sa correction po. 12 po. At sa ating pagpapatuloy po, makikita po natin sa Genesis chapter 30, 25 hanggang 43 at Genesis chapter 31 hanggang 1 to 3 hanggang 43 po muna tayo. Yan po, makikita po natin yan yung naging kasunduan naman po ni Jacob at ni Laban. Yan po. Ayun po, bago po natin pagpatuloy yung ating discussion sa kasunduan po ni Jacob at ni Laban, ano po ba yung mandragora? Yung sinasabi ko kanina. Ito po nga po yung prutas na hiningi ni Raquel kay Ruben kapalit na pagpayag ni Raquel na si Jacob ay matutulog kasama si Leah. Ito po yung picture ng mandragora. Ayan po. Bali, sa kagustuhan ko po makita talaga yung picture niya. Talagang nag-search po ako sa internet para po ako po ay makita ko din po at sa ating buong ibang mga kapatid na hindi din po nakikita kung ano po yung itsura ng prutas na yon. Ito po yung itsura ng prutas niya. Makikita po natin yan sa ibaba ng ating video. At para po sa susunod po nating talakayan, pagpapatuloy po natin yung ang kasunduan ni Jacob at ni Laban. Yan po. Yun nga po, nung maipanganak na po ni Raquel si Jose, ay nag-decision po si Jacob na umalis na at umuwi na papunta sa kanilang ama. Umuwi na po muli sa kabahayan ng kanyang ama. At humingi siya ng pahintulot kay Laban na isama na po yung kanyang mga asawa at kanyang mga anak. At dahil dito, kasi sa tingin ni Jacob, sapat na yung panahon na pinamalagi niya doon sa paglilingkod para doon sa mga anak ni Laban. At sinabi sa kanya ni Laban sa verse 27 po, kung mamarapatin mo ito ang aking sasabihin ko, batay sa karanasan ko sa panghuhula, tunay na pinagpapala ako ni Yahweh dahil sa iyo. Sa 28 po, sabihin mo kung magkano ang dapat kong ibayad sa iyo at babayaran kita, huwag ka lamang umalis. Yun nga po, bali nakikipag-dealing pa po si Laban kay Jacob. Kasi nga po nung panahon po na si Jacob po yung nangangalaga sa kawan ni Laban, lumago po yung kanyang ari-arian yung kawan. Dumami po yung kanyang mga alagang tupa, asno, mga kordero. Kaya po ayaw niya pong paalisin si Jacob. Ngunit ito po yung tugon ni Jacob sa kanya. Sa verse 29, sumagot si Jacob, alam naman ninyo kung paano ako naglingkod sa inyo at kung paano dumami ang inyong kawan sa aking pangangasiwa. Sa 30 po, ang kakaunti ninyong kabuhayan bago ako dumating ay maunlad na ngayon, sapagkat pinagpala kayo ni Yahweh dahil sa akin. Kaya dapat namang iukol ko ngayon ang aking panahon sa aking sambahayan. Yun nga po yung sagot ni Jacob kay Laban. Na yun nga, sabi ko nga po kanina, nung wala pa si Jacob doon, kukunti pa yung mga tinatangkil ni Laban o yung mga kawan niya. At nung dumating si Jacob, ay ito'y dumami at pinagpala ng ating Panginoon. At sa kanilang conversation, tinanong siya ni Laban, ano ba yung gusto mong iupa ko sa iyo? At ito yung naging tugon ni Jacob sa kanya. Doon sa chapter 30 po. Ito yung tugon ni Jacob kay chapter 31 po. Chapter 31 hanggang sa mga susunod. Ito po yung naging tugon ni Jacob dun yung sa tanong ni Laban kung ano yung gustong iupa sa kanya. Sa chapter 31 po, anong gusto mong ibayad ko sa iyo? Tanong ni Laban. Tumugon sa Jacob, hindi ko po kailangan ako'y upahan ninyo. Patuloy kong alagaan inyong kawan kung sasang-ayon kayo sa isang kondisyon. Pupunta ako sa inyong kawan ngayon, din at ibubukod ko ang mga korderong itim, gayon din ang mga bisirong
kambing na may tagping puti, iyon na po ang para sa akin. Yun po, makikita po natin doon na yung naging kasunduan ni Laban, ay ni Jacob kay Laban ay yung magiging upa niya ay yung maipoproduce ng mga bisirong tagpian or guhitan or yung mga itim. Yun nga po. Ito po yung para po sa lumang salin po. Ito po yung naging kaupuan ni Jacob sa Genesis chapter 30 to 32. Ayan po yung nasa lumang salin. Na sinasabi niya nga po na papayag siya na pangalagaan ulit yung kawan ni Laban kung yung mga mapuproduce ng mga bisiro na itim, yung mga batik-batik or yung mga guhit-guhit ay mapapapunta kay Jacob. At sa mga sumusunod po nating talata ay pumayag naman si Laban. Pero bago po yun, bakit po pumayag si Laban? Tunghayan po natin yung susunod na mga talata. At yun, yung nga po tumayag si Laban, makikita po na sa chapter 30, sa verse 35, ngunit ng araw ring yun, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpi, maging barako o inahin. Gayon din ng mga tupang itim at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak. Iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at sila'y mag-amay lumayo ng may 3 araw na paglalakbay dala ang alaga nilang kawan. Yun nga po. Kaya po pumayag si Laban doon sa kanilang kasunduan ni Jacob. Kasi nga po, parang inunahan niya si Jacob. Dinaya niya agad si Jacob na inihiwalay niya yung mga kawan niya o yung mga tupa, mga kambing, yung mga bisiro na takipian, itim at mga guhitan. At inilayo niya dun sa kay Jacob ng malayong malayo. Sa loob po na ang layo niya po ay 3 days ang paglalakbay mo bago po marating yung lugar na pinagdalhan doon sa mga iniwalay na hayop. Dahil dito, ang natira kay Jacob ay yung mga purong itim na lamang, ay purong puti na mga hayop. Which is, yun po yung naging nasa kasunduan nila na pag puti yung lumabas dun sa magiging anak ng mga hayop ay kay Laban. Pag mga batikan, mga itim or mga guhit-guhit ay kay Jacob. At dahil nga dito, yung mga puro puti na lang yung natira kay Jacob na kanyang aalagaan at babantayan ay mababa yung chance na mag-produce ito ng mga stripe or mga spot-spot na mga hayop or mga itim na mga hayop. Ngunit may ginawang paraan si Jacob upang makapag-produce pa rin yung mga hayop ng mga hayop na kanilang mga anak na magiging stripe, mga batik-batikan or mga itim. At ito nga po yun, ay kumuha siya po ng 3 sanga ng puno. Ito po yung 3 sanga ng puno na kanya kinuha para gamitin upang makapag-produce yung mga hayop na mga stripe, mga guhit-guhitan or mga batik-batikan or mga itim. Ito po yung mga puno yun, yung ginamit niya. Yung puno po ng estorake, ito po yung itsura niya. Puno ng almendro, yan po yung itsura niya. At ang puno ng platano, yan po yung itsura niya. Yan po yung mga sanga ng puno na kinuha ni Jacob na kung saan binalatay niya po. At ang ginawa niya pagkakabalat doon ay itsurang mga batik-batik. At sa tuwing iinom po yung mga kawan o yung mga hayop dun sa painuman ay nilalagay niya po doon. At dun po sa tuwing iinom po yun, ito po yung pagkakataon na kung saan nagme-mate po yung mga hayop at nagre-reproduce. At dahil dito habang nagme-mate sila, nakikita nila yung nilagay ni Jacob ng mga sanga at ito yung napaglilihan nila na mga batik-batikan, mga stripe-stripe. At dahil dito, nakapag-produce sila ng mga guya or yung mga baby nila ay naging stripe or mga batik or mga itim. At dahil dito, yung mga pinoproduce nila ay inihiwalay ni Jacob. Dumami yung napoproduce nilang mga batik or mga stripe at dumami yung kawan ni Jacob. At
hindi lamang po basta nilalagay ni Jacob yun dun sa painuminan. Once na may inom po nung hayop na alam ni Jacob na malusog at malakas yung pangangatawan ng dalawang hayop na magmimate para mag-reproduce, inilalagay niya po yung mga sangang kanyang ginawa. Pero pag alam niya po na malnourished or mga lampayatot yung magmimate, hindi niya po nilalagay yung mga sanga. At dahil dito, yung mga napupunta sa kanya o napoproduce na mga baby na mga hayop na batik-batikan ay malulusog, at yung mga napoproduce ng mga plain white na which is kay Laban ay mga malnourished or hindi malulusog. At dahil nga dito, dumami nga po ng dumami yung kawan ni Jacob at lumaki at yumaman po si Jacob. At sa ating pong papatuloy, sa chapter 30 po, sa 1 to 3, makita po natin dyan na nabalitaan na nga po ni Jacob na yung mga bayaw niya, iba na po yung mga anak ng bayaw niya, iba na po yung sinasabi sa kanya na dahil ninakaw niya nga daw po yung ari-arian ng kanilang ama, kaya yumaman si Jacob. At napansin din po ni Jacob na iba na po yung pakikitungo ni Laban sa kanya. At dahil dito sa chapter 3 po ay inutusan na siya ni Yahweh na magbalik na dun sa lupain ng kanyang magulang at sasamahan siya nito. Yan, diyan po natatapos yung ating kwento. At para po sa ating mga naging conclusion po sa ating kwento, ang unang conclusion po, katulad ng kanyang lolo, Abraham, binigay din kay Jacob ang mga aliping babae ng kanyang asawa upang sa pamamagitan nila sila ay magkaanak. Kung naalala niyo po, nung si Sarah po at si Abraham ay hindi magkaanak, ay ganyan din po yung ginawa ni Sarah. Binigay niya po kay Abraham yung kanyang aliping si Agar upang sa gayon magkaanak sila. At sa pangalawang conclusion po, hindi katulad sa kanyang lolo Abraham, ang mga aliping babae na ibinigay ni Jacob ay galing sa bahay ng kanyang bayaw na si Laban. Ano pong ibig sabihin nun? Kung matatandaan po natin, si Agar po ay mula sa Ehipto at siya po ay laing Ehipto. Galing po siya ng Ehipto. Ngunit ang mga ibinigay na aliping babae kay Jacob ay mga kalahi din po naman nila Laban na nagmula din naman po sa bahay nila Laban. At sa katulad po natin conclusion, sa isang pamilya hindi po mawawala ang inggitan. Yun nga po, paano po masasabing inggitan? Kasi nga po, nung nakita po ni Raquel na nagkaanak si Leah, gumawa siya ng paraan para magkaanak siya. Binigay niya yung kanyang alipin. At ganoon din naman yung ginawa ni Leah. Hindi na siya magkaanak, ibinigay naman niya yung kanyang alipin para magkaanak siya. Yun po yung kung paano hindi nawawala sa isang pamilya yung inggitan. Sa ating pang-apat na conclusion po, makikita sa ating kwento na sa kabila ng mga nangyari ay pinaglalakip-lakip ng ating Panginoon ng lahat ng bagay upang matupad ang kanyang pangako kay Abraham. Paano po yun nangyari? Bali, kung makikita po natin, yung pong mga naging anak ni Jacob, siya po yung magiging 12 tribes ng Israel. At ito po yung pinahintulutan na Panginoon sapagkat upang matupad yung pangako niya kay Abraham. Yung mga lalaki po, siya po yung magiging 12 tribes ng Israel. Pero yung 12 tribes na yun ay sa susunod pa po nating mga pag-aaral natin i-discuss. Para po sa susunod nating conclusion, pinapakita dito ang pagiging responsabling ama ni Jacob. Na kung saan, yun nga po, nung ipanganak na si Jose, yung pinakabunso nila, napagdesisyon na ni Jacob na umalis na. Kasi nga po, medyo malaki na po yung kanyang sambahayan at hindi na po sapat yung manatili siya dun sa paglilingkod niya kay Laban. At kailangan niya gawa ng paraan para mabuhay niya po yung kanyang sambahayan. At sa pamamagitan ng kanyang pag-uwi dun sa kanyang bayan, makakapagsimula silang muli upang matustusan yung pangailangan ng kanyang sambahayan. Bali dito kung ihalin tulad natin sa panahon natin ngayon para po sa mga kalalakihan at sa mga binatang lalaki na nakikinig sa atin, once na nagkaroon ka ng pamilya, hindi mawawala sa iyo yung pag-aalala kung paano mo
bubuhayin yung iyong pamilya. Lalo po ngayon sa kabila ng krisis, alam ko na yung mga ama ng tahanan ay nag-aalala kung paano sila makakapag-provide ng makakain ng kanilang ama sa panahon ngayon. Ah, pero ang pangako ng ating Panginoon ay tapat, at bilang ama ng tahanan na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi tayo dapat panghinaan ng loob. Magpatuloy tayo sa pananalangin sa Kanya, pagtitiwala sa Kanya, at alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. At lahat po ng paraan na kailangan gawin ng isang ama ay gagawin para lamang po makapag-provide ng maayos sa kanyang mga sambahayan. Minsan nga po humahatong pa sa hindi magandang gawain, pero bilang isang Kristiyano dapat hindi tayo humantong sa ganun. Kailangan lahat ng ating gagawin pamamaraan para makapag-provide sa ating ama ay sa ating sambahayan ay dapat ay nanggagaling sa mabuti at pinagkakatiwala natin sa ating Panginoon. Para po sa ating susunod na conclusion at pinakahuling conclusion, hindi pinabayaan ng Panginoon si Jacob sa kabila ng pandadaraya ni Laban. Bagkus ay patuloy siyang pinagpala at pinyaman. Nga po, kung makita natin dito sa ating kwento, dinaya na po agad ni Laban si Jacob, na which is nung naging kasunduan nga po nila ay kailangan yung mapupuntang upa ni Jacob ng mga bisiro or mga kambing or tupa ay mga stripe, batik-batik or mga itim, ay iniwalay niya agad yung mga nandun na dun sa kanyang kawan. Iniwalay niya dito at inilayo niya ng malayong malayo, at ang itinira kay Jacob na kanyang alagaan ay yung mga purong puti lamang. Pero hindi po yung pinahintulutan ng ating Panginoon na madaya agad si Jacob. Bagkus ay binigyan niya po ng katalinohan si Jacob upang makapaggawa ng paraan upang makapag-produce ng mga batik-batik or stripe na mga hayop or mga itim. At para sa ating huling conclusion, makikita natin dito sa ating chapter 31, 1-3, may pinamagatang nilayasan ni Jacob si Laban. Paano po nasabi ito? Makikita po natin ng pagiging goodness ni Jacob, sapagkat sinabihan na siya ni ating Panginoon na umalis na at umuwi na sa kanilang bayan. Yan po yung ating yan lamang po yung aking mai-discuss ngayon para po sa ating pag-aaral ngayon sa ating lesson 23, at nawa po sa ating talakayang ito naway may napulot po kayong aral na pwede nating ma-apply sa ating buhay, na hindi po dapat tumiral sa ating pamilya ang inggitan, at bilang isang ama ng tahanan, kinakailangan isipin mo yung pwede mo i-provide sa magandang pamamaraan para sa inyong sambahayan, at lagi lang nandiyan yung ating Panginoon, hindi tayo papabayaan sa kabila ng krisis natin kinakaharap ngayon. Ay nandiyan siya para sa atin upang tayo gabayan, ingatan, at iprovide yung ating mga pangangailangan. At para po sa ating pagtatapos, tayo po'y manalangin, at tayo po'y manalangin upang yung ating mga napag-aralan ay ating maisapuso at maisisip at maging inspirasyon po natin sa ating kinakaharap ngayong krisis. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa aming discussion na ito, at nawa po ang mga nakapanginig, ang mga nakapag-aral ng mga discuss ko po ay patuloy po namin yung matutunan, maisa pang muhay, at maisadiwa po namin sa kabila ng krisis namin kinakaharap. Kayo lamang po ang aming tanging sandigan, at kayo lamang po ang patuloy aming patuloy na tatawagan, at ang salita niyo po ang patuloy namin panghahawakan sa krisis namin kinaharap ngayon. At nawa po, dalangin namin na ito po ang aming pag-aaralan na hindi namin malimutan, bagkus patuloy namin maisa puso at maisa isip at may-apply namin sa aming pamumuhay. Ito po ang aming sa dalangin sa tayong Panginoon ni Jesus. Amen. Yan po, para po sa ating pagtatapos, naganda din po ako ng mga question para po sa ating lahat na pwede din po lumabas pag tayo po nagkaroon ng Bible quiz ulit. Andito din po yung sa slide. Ito po yung mga maaring
mga question na hinihanda ko na pwede din pong lumabas dun sa ating Bible quiz. Yung pong premyo, bahala na po si Ate Abby. Ate Abby, ko na bahala dun sa premyo ha. Ito yung mga question. Unang question po, sino po ang pinakapanganay na anak ni Jacob? Second question, sino ang panganay na babae ni Jacob? Third question, ilan ang naging anak ni Leah bago niya binigay ang kanyang alipin? Fourth, ilan ang anak na lalaki ni Jacob? Panglima po, sino ang nanay ni Dan at ni Neftali? Pang-anim, sino ang nanay ni Levi at Zabulon? At ang panghuli po, ilang araw ang layo mula kay Jacob ang pinagdalhan ng mga inihiwalay na kawan ni Laban. Yan pong 7 question na po yan, nawa po ay masagutan po natin. Ang pagsagot po ay i-comment nyo na lamang po dito sa ating section sa Facebook habang tayo po yung nanonood sa ating Facebook page sa live. Yun lamang po at maraming po salamat at miss na po namin kayo mga kapatid. Ingat po kayo, be safe, stay at home. Wag po tayong tumulad dun sa mga nakikita natin sa mga balita ng mga pasaway na kahit may curfew ay lumalabas pa. Bilang isang Kristiyano, sumunod po tayo sa ating gobyerno, sa binigay sa ating batas. Sundin po natin yun at di po maglalaon ay tayo po ay babalik na po muli tayo sa normal na ating pamumuhay. Yun lamang po at maraming salamat. Stay safe po. Bye-bye po. God bless and masayang araw po at ingat po kayo lagi. Bye-bye.